Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about ano ang epekto ng pagkahari ni Kristo sa buhay mo at sa mundo. So our concept is all about kingship of Jesus. So ang paghahari ni Jesus bilang hari ay hindi lamang simbolo, ito ay makapangyarihang katotohanan na may direktang epekto sa ating buhay at sa buong mundo. Siya ang hari ng langit at lupa, may ganap na otoridad at ang kanyang kaharian ay walang hanggan, katarungan at puno ng pag-ibig. Hindi tulad ng mga hari ng mundo na may hangganan ng kapangyarihan at panahon. Si Jesus Christ ay naghahari magpakailanman. So sa kanyang unang pagdating, tinatag niya ang kanyang espiritual na kaharian. Sa kanyang pagbabalik, ipapakita niya ito sa ganap na kawalhatian. Ngunit habang tayo ay naghihintay, tayo ay kanyang mga kinatawan at kapagdala ng kanyang kapayapaan, katwiran at kalooban sa bawat bahagi ng ating buhay. So our Bible readings for today is all about Revelation chapter 19 verse 16 ASND version. Nakasulat sa kanyang balabal at sa kanyang hita ang titulong hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. So dadakalan tayo sa ating teaching. So yung first teaching is Jesus reigns as King over heaven and earth. So wala nang kapangyarihan sa langit o sa lupa na hindi sakop ng pagkahari ng Kristo dahil siya ang hari ng lahat ng panahon, nasyon at nilalang. Second is Jesus colonized the earth through His people. So tayo ang kanyang mga kinatawan, mga colonizer ng langit dito sa lupa. So sa ating pamumuhay is pinapakita natin kung paano dapat pinamumunuan ang isang makatarungan at mahabaging hari ng kanyang bayan. And lastly, Jesus secures our victory until His return. So hindi tayo talunan sa mundong ito. Tayo ay mga mandirigmang may tagumpay sapagkat si Kristo ang ating hari at tagataguyod hanggang sa kanyang pagbabalik. So ngayon na tayo sa ating application. So yung first application is be an ambassador of Jesus. So dapat tayo mamuhay bilang kinatawan ng kanyang kaharian sa iyong pamilya, eskwelahan, trabaho at komunidad. Second is be a colonizer for King Jesus. So dapat natin ipalaganap ang kultura ng langit, pag-ibig, katotohanan, kapayapaan at kabanalan. And lastly is be optimistic through faith in Jesus. So kahit sa gitna ng kaguluhan, may katiyakan tayo na ang hari ay nasa trono. Tayo ay dapat mamuhay ng may pananampalatayang masigla at positibo. So ngayon na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about what does it mean to live each day under the kingship of Jesus. So para sa akin, ang ibig sabihin nito ay dapat nating isuong lahat ng bahagi ng buhay natin sa kanyang pamumuno. Kasama na dito yung mga desisyon, relasyon, mga plano natin, at syempre yung mga pangarap natin. So dapat mamuhay tayo na may pagkahalang sa kanyang salita at pagsunod sa kanyang kalooban araw-araw. So dapat nating hayaan si Jesus Christ ang magtakda ng ating direksyon at layunin ng ating buhay. So hindi ang ating sarili lamang o ang mundo. So let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa iyong walang hanggang paghahari. Tulungan mo po kami magpasako sa iyo araw-araw. Gawin po kami tapat na kinatawan ng iyong kaharian, mapagmahal, matuwid at masunurin. Lord God, tulungan mo po kami mamuhay na may pananampalataya, may pag-asa at may layunin. Lord God, bilang bahagi ng iyong walang hanggang plano. Sa pangalan ni Jesus,